maiisip ng lalaking mahal mo kapag umatras ka sa kanya? Yon. Ano nga ba yung maiisip ng lalaking mahal mo kapag umatras ka sa kanya? And yung tanong, kaya mo bang umatras sa kanya? Mostly, no, or karaniwan na normally, yung kasagutan ng iba ay hindi nga Kuya Kiko takot akong umatras sa kanya. Kasi, una nga sa lahat, natatakot lang yung isang tao dahil hindi nila alam kung ano yung magiging cause and effect once na umatras ka sa taong mahal mo. Yung iniisip kasi ng iba is yung baka tuluyan na mawala yung taong ito, or baka mas lalo na siyang sasama pa sa ibang babae. No? So yun po agad-agad yung pumapasok sa isipan ng karamihan. But ito ngayon, tatalakayin natin. Bibigyan ko muna kayo ng realization, no, para mai-analyze mo isa-isa na kung bakit importante or bakit kailangan din palang gawin. No? Or bakit kailangan huwag matakot na gawing umatras sa taong mahal mo. Yes, kasi kung minsan utol, yung takot, yung kahinaan, yung karupukan, no, is dahil lang po yan sa lack of knowledge. So kung marami ka kasing alam, na marami kang natututunan and eksperyensyado ka na pagdating sa larangan ng pag-iibigan, is talagang hindi ka na magiging marupok kasi natuto ka na Unlike sa tao na walang kaalam-alam, then tiyak, ang maiisip na lang niya is magpapakumbaba na lang, bibigay na lang, magiging sunod-sunuran na lang. But ito nga mga utol, no, once na mahina ka is mauutakan at saka mauutakan ka lang talaga. Na yung hindi mo alam dahil sa kahinaan mo is ito pa pala yung mas magpalala ng sitwasyon na kung bakit nahihirapan ka ng nahihirapan. Ito pala yung magpapahirap at saka magpapahirap sa'yo. Kasi nga, wala kang alam sa kung ano yung magiging resulta. No, ang alam mo lang is yung humabol, kumapit, or maghihintay ng pagbabago niya nang dahil mahal mo siya. Pero, hindi mo nakikita na habang ginagawa mo pala yung bagay na ito is ito lang pala yung magpapalalim ng sugat mo sa iyong puso. Kaya hindi humihilom. Kaya tuloy-tuloy na nasasaktan at saka nasasaktan ka pa din. Nahihirapan at saka nahihirapan ka pa din. Dahil nga sa maling paniniwala. So kung kulang ka sa kaalaman, no, pagdating sa larangan ng pag-iibigan, kahit sabihin man natin na matalino ka, no, theoretically, but pagdating kasi sa pagmamahalan, lalong-lalo na sa relationship, is kapag wala kang alam, kung minsan, nagiging bobo or nagiging tanga talaga yung isang tao. Pero ito ngayon mga utol, andito kami, no, para turuan namin kayo, para mabigyan namin kayo ng knowledge and ideas, no, specifically, lalong-lalo na sa larangan ng pag-iibigan. Kasi kung wala ka talagang kaalam-alam, yun na nga, magiging mahina ka lang, no, magiging marupok ka lang kasi wala kang alam or wala kang idea sa kung ano yung magiging cause and effect No, pero kung may alam ka na, kailangan kong gawin ito kasi ito yung magiging resulta. No, alam na alam ko na mas lalo ako magiging mabunutan ng tinik. Mas lalo ako magiging hawaan. Mas lalo magiging mapayapa yung pag-iisip ko. Yes, dahil sa knowledge. Dahil kapag may alam ka. So ito ngayon, ano nga ba yung maiisip ng lalaking mahal mo kapag umatras ka? Well, una sa lahat mga utol, no, kung nakasanayan na kasi ninyo na palagi ka na lang naghahabol, na lalong-lalo na kapag binabaliwala ka niya, or let's say, niloloko ka, na at the same time may ipinagsasabay sa'yo, and then andiyan ka pa rin, kumakapit ka pa din, kung nasanay kasi yung partner mo sa ganito, is mas lalo lang po na lalaki at lalaki yung ulo niya. Yes? But, ito nga, no, in positive way, ay medyo mas okay ito na ito yung nakasanayan niya. So which is, kapag nasanay siya na nandiyan ka palagi, na palagi ka na lang nagpapakanda baba, no, nagpapakatanga, nagbubulag-bulagan ka na lang,
So yun ang nakasanayan ng partner mo. Kumbaga pa, yun din ang mabibigay nating conclusion sa kanya. Na-conclude niya na ikaw mismo is patay na patay sa kanya, habol ng habol, hindi mo kayang pakawalan siya, or hindi mo kayang mabuhay na mawala siya. Yun ang pagkakaalam niya sa ngayon. Dahil dyan mo siya sinanay. Pero ito ngayon, once na umatras ka utol, ito lang po yung maiisip ng taong mahal mo. Walang iba kundi na papasok talaga sa kanyang isipan na meron palang hangganan yung lahat-lahat. Na yung taong nagmamahal pala sa akin is kaya rin pala akong sukuan. Nahihinto rin pala, magsasawa rin pala. No, na mapapagod din pala. Na pagdating pala ng araw kapag inabuso ko lang siya ng inabuso, hinayaan, pinabayaan, niloko, ay usa rin pala itong natitigil. Yes. Yan po ang papasok sa isipan ng partner mo kung yan din ang ipapakita mo sa kanya. Until na maramdaman niya talaga. And ito mga utol, kahit umatras ka man, kung hindi totally 100%, halimbawa umatras ka nga, pero still may communication pa rin kayo, responsive ka pa rin, no, nagre-reply ka pa din, or palagi pa rin kayong nag-uusap, is hindi mo mapapahantong, no, na makaisip yung isang lalaki na, uy, napapagod din pala siya. Kasi andyan ka pa eh. No, nagiging responsive ka pa din. So hindi mapapaisip yung isang lalaki, hindi papasok sa kanyang isipan na, uy, napapagod pala yung babae na ito, nagsasawa din pala, or natatanggal din pala yung pagmamahal niya sa akin. No, unlike sa kapag totally umatras ka, no, nung time na nag-pull away ka is wala ng communication, tinigil mo na lahat ng connection sa circle of friends, mutual friends, families, relatives, no, sa social media, lahat-lahat. Kapag pinutol mo ito is dito na po papasok na maiisip talaga ng isang lalaki or mararamdaman niya na, uy, pwede rin palang tumigil, pwede rin palang mahinto, pwede rin palang mapagod. No, yung taong mahal na mahal ako, humahantong din pala sa punto na ito ay magwawakas, na siya ay aatras, na siya ay aayaw na sa akin. Yes, yun po talaga ang papasok sa isipan ng partner mo, kahit sabihin pa natin na mahal mo siya, and kahit sabihin man natin na yun na ang pagkakaalam niya, na doon mo siya nasanay, na kahit sabihin din natin na konti lang yung pagtingin niya sa'yo, ay masusupalpal at saka masusupalpal mo pa rin yung pagkalalaki ng isang lalaki. Unlike sa hinahabol-habol mo siya. No? Sa kung ano kasi yung pinapakita mo is yun at yun din yung mafe-feel ng isang lalaki. Kapag hinahabol-habol mo siya, yes, ang pakiramdam niya sa sarili niya is kahabol-habol talaga siya. No? Kahit may kasalanan ka na sa kanya, or I mean, isang may kasalanan na siya sa'yo, and then andyan ka pa din, nagpapahiwatig lang din ito na patay ka sa kanya. Nagadun ka kapatay na patay sa kanya. Yes, nababasa po yan naming mga lalaki. Now, same thing na rin sa inyo na mga babae, na kung ano pinapakita ng lalaki sa inyo, di ba nababasa nyo rin? So, kung ako sa iyo utol, if I were you, no, is ipakita mo rin sa partner mo na meron ka ring dangal o respeto sa iyong sarili. Na pinapahiwatig natin, kailangan na ipahiwatig natin na ayaw mo yung ginaganito lang. Hindi ka pipitsuging tao na ginaganito lang. Niloloko, ine-echapwera, inaatrasan, binabalikan kung kailan na lang gusto. Tao ka utol, babae ka. Ipakita mo rin na meron ka talagang respeto din sa iyong sarili, na hindi ka basta-basta ginaganito lang. Nasa sayo po magsisimula ang lahat-lahat. Okay? So yun po ang mga maiisip ng partner ninyo kahit mahal nyo pa. Once na inatrasan ninyo, tiyak mapapaisip at saka mapapaisip talaga siya. At saka makikita niya talaga yung halaga mo dati sa kung ano yung pinapakita mo sa kanya. Okay? So yun po mga utol, sana'y malinaw sa inyo. And then sa mga gusto palang pumausap sa akin one-on-one, PM nyo po kami sa aming FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment. And sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin po namin yan. Lalong-lalo na sa aming YouTube channel sa pinaka-latest video. Yes, doon po kami nagre-reply. Okay?
So yun na po, maraming salamat. So ingat kayo. Gardasand. Babu. Ayoko na rin magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang